Good afternoon mga tito. So, dito na ako nagsimula ng vlog. Papasok ng, syempre, NLEX. Actually, pupunta lang ako ng SM North. Bibili lang ako ng pamahid ng para sa insects, anti-insect bites. Doon sa anak ko kasi wala dito sa amin eh. Talagang ang branch na pinakamalapit na is SM North na. Kailangan ko talagang pumunta na kasi ubos na. And umiiwas naman tayo na alam mo na, magka-dengue yung anak natin. Uso pa naman yung dengue ngayon. So talagang tsatsagain na lang. Well, tsatsagain at the same time, at least ito ay way natin para makapag-motor-motor din. So, it's a good thing. May purpose yung pag-alis-alis natin. At the same time, ano din eh, namiss ko lang magmoto. Hindi naman binasa. Ayaw na naman basahin. Thank you. Isa tinotopak. Tinotopak talaga eh. So yun nga, bibili lang tayo sa SM North noon at tingin-tingin konti kung anong bago. At nagpapahangin sa ating pagmumotor. Pati yung pahangin lang. Namiss ko lang mag big bike. At yan nga pala mga tita, welcome back to my channel. Grabe, yung pag-grow hindi naman ganun kabilis, pero noticeable yung pag-grow ng channel. Thank you so much. Pipilit natin na weekly may ma-upload na mga gantong agenda lang. Kaya natin kaya mag long ride dahil tayo ay full time sa trabaho. So pagdating talaga ng weekends, gusto mo na lang magpahinga. So ganun ang sistema, pahinga plus family time, no? Kasi siyempre pag nakamotor, hindi ka naman makapag family time dahil either dalawa lang naman kayo na asawa mo o ikaw lang mag-isa. So talagang ginagamit namin yung sasakyan, which is yung MG5 for 5 taon na. Grabe, magdi 5 taon pala, sorry, 4 and something months. But grabe yung sasakyan na yun, no? Swerte lang din siguro kasi hindi niya ako binigyan ng kahit anong sakit ng ulo during yung duration ng time na yun. Hindi pumalya yung makina niya. Battery, yan. Pag-usapan pala natin kung ano yung mga bagay na kinailangan ko ng palitan dun sa sasakyan or papalitan with the last 5 years na or 4 something months na ginagamit natin dyan. So ang una-una talaga doon is yung battery. Yung battery kasi swerte kami na namatayan kami ng battery sa parking lot doon sa Walter Mart, malapit sa amin. Sobrang lapit lang sa amin. So hindi kami kinabahan, hindi kami makakauwi. So malapit lang. Then nung nagpalit kami, ang nangyari, yung symptoms pala para sa mga MG owner dyan na probably magto 2 years na ginagamit yung sasakyan nila. Ang symptoms na mararanasan nyo normally is pag pinindot nyo yung power and i-on nyo, magbubukas lang sa saglit and then mamamatay. Hindi bubukas yung makina. Tapos
Ganun lang, pag ganun ulit nangyari, bubukas na saglit, iilaw lahat, tapos mamatay. Malaki chance na battery na talaga yun. Tapos, hindi nyo talaga may start yung makina nun. Siyempre, nag-rely yung pag-start or pag-ignite ng makina sa battery. Kung mahina yung battery, may hirapan mag-ignite yung makina. And then, pag in-on nyo siya, may mga may iwan na bukas, tapos may kita nyo yung ilaw nyo sa harap, lalo kung may DRL kayo. Sobrang hina niya, kasi hindi siya yung luminance na ini-expect mo para sa DRL. So yeah, that's a sign. And yan yung pinaka-common na issue na ina-encounter ng mga MG owners sa kanilang second or third year. So nagpalit na kami, pinalit namin sa Amaron. Nakalimutan ko yung exact size ng battery, 19 din ata nilagay namin. Alam ko pwede nyo palitan ng mas malaking battery, kasi I think yung space dun sa loob ng battery ay kasya yung mas malaki, as far as I can remember. Kaya nag-opt kami na medyo mas malaking battery. At papakita ko na lang mamaya kung ano yung technical specification ng battery, para alam nyo na, most of MG owners na kaibigan ko yun din naman yung pinalit. Kaya mga tito, napalitan na natin yung battery na ito gamit Amaron. Ayan, Amaron na tayo. So yung stock pinalitan na natin. Ayan. So ito yung pinaka part number, pakita ko sa inyo, no? Yan, yan yung part number, mga specs nya. Yan. So yan yung pinalit namin, kasi yan yung mostly recommended ng mga MG owners. So yan yung pinalit ko. May, you know, mas maliit yung battery nito dati, pero naman may space pa din kung gusto pa ng, I believe, kung gusto pa mas malaking battery. But nag-stick na lang ako sa recommended nila. Ayan. So nakakamiss yung mga una-unang taon ng MG5 na konti lang yung nag-try, yung sumubok, na naglakas loob. Ilan lang kami, parang nasa 100 lang kami dito sa NCR, going greater NCR. Tapos nag-meet up pa kami noon, nag-Christmas party pa kami. Then eventually, syempre dumami na dumami, nawala na yung mga ganun events. Nagbentahan na rin yung iba for upgrades. Next thing, lalo sa Alpha, or kung sino man mga naka CBT ata, naka chrome din kayo, diba? So yung sa weather strip na tinatawag sa ilalim ng bintana, eventually masisira yung rubber. Sinubukan kong palitan yung rubber lang, pero mukhang ang hirap maghanap ng compatible na papasok dun sa weather strip, or baka hindi lang marunong, alin sa dalawa. So ang ginawa ko ngayon, pag may konti-konti pera, binibili ko yung weather strip isa-isa. Ngayon meron na akong dalawa, hintayin ko pa yung dalawa para mapalitan na, bumalik na ulit sa dating itsura. Alam ko baka gawa ko na lang din yung, kasi dun sa bandang windshield or sa side mirror, I think babaklasin pa yung side mirror. Hindi ako marunong, mahirap na. So siyempre ibayad na lang natin sa marunong, sama na lang muna natin sa budget. So yung mga tito, sira na yung weather strip. Meron na tayong bago, palitan na lang natin, no? And then well, engine cover automatic, nilagyan kaagad natin engine cover kasi open yung ilalim nun sa mga
magbabalak mamili or bibili or meron ng bago pa lang, yung ilalim po ng MG5 ay open. Kaya dapat pagbili nyo pa lang po ay gastusan nyo na yung engine cover sa ilalim para hindi siya pasukin ng dumi at bato, daga. Yun. And ano ba mga encounter natin? One thing also yung sa moonroof, sunroof, kung ano man tawag doon. Panoramic view. Yung sunroof po natin or moonroof ay hindi 100% nagbablock ng tubig. May pumapasok po talagang tubig doon. But it doesn't go inside the car kasi meron yung mga kanal sa loob at sa gilid. So ni-race ko to sa MG before kasi napansin ko parang bakit kaya parang may naririnig ako tumutulo sa bandang moonroof, sunroof. Hindi naman sa kalakasan, no? Pero syempre natakot ako bakit pumapasok yung tubig. So explanation nila is yung rubber ng moonroof or sunroof, hindi niya kaya to 100% i-block yung lalo pag malakas yung ulan. Hindi niya kaya yun. Pero merong designed na kanal sa loob ng sunroof na may butas both ends at doon bumabagsak yung tubig papunta sa gulong sa harap. So kung may yung MG5 nyo may sunroof at bigla nyo na lang umulan or nabasa yung ibabaw, din nakita nyo may nababasa din sa ilalim, bakit ganon? Yun po yung pinaka daanan ng tubig ng sunroof papunta sa pa-exit ng tubig. So ang payo ko po doon, lagi ko rin ginagawa, una, kung kaya nyong iiwas siya, i-park sa ilalim ng puno kasi syempre nagkakahulog yung mga dahon ng puno. May chance na mamuusa dun sa loob ng sunroof sa kanal. And then next is yung lampasan lang muna natin sila para chill lang tayo. Naiipit tayo dun So next is yun nga, i-maintain yung malinis at lagi nyong lalagyan din ng grasa yung inyong mechanism for sunroof para alam niya, iwas sa problema. Tapos next is try nyo rin buga ng hangin yung mga tunnel both sides. So lang siya, due diligence na paglilinis sa end mo kasi minsan talaga may bumabar So huwag nyo lang kakalimutan kasi baka umapaw, alam nyo na saan pupunta, sa loob. Nilalagyan ko rin yung rubber nun ng mga nabibili online na pamahid para i-prolong yung life ng rubber. Meron siyang daanan ng tubig mga tito. Dapat laging clear. Okay lang yung may dumi-duming konti kasama naman niya alikabok. Pero dapat lagi yung clear para nakakadaan yung tubig. Kabila niyan, ito yung kabila. Meron din dito. Although medyo madumi, syempre nalalagyan na alikabok, but make sure na laging clear yan. Tsaka pag tinesting nyo ng tubig, tutulo dun sa baba, sa gulong. So, what else? Ano pa ba mga kailangan palitan? Sa loob, wala. Ni isang speaker, walang bumigay in 5 years. Sobrang quality ng pagkakakabit. Kahit anong alog ng sasakyan, okay pa rin. I think wala talagang papalitan pa dun sa sasakyan na yun. Although yun nga, mileage wise bata-bata pa siya, pero wear and tear kasama naman lagi yan. Kahit sa item product masama yung wear and tear na yan. So expect nyo talaga magkakaroon kayo ng mga papalitan. Buttons ko sa loob ng sasakyan, good news, in 5 years na panay gamit or panay, yun lang naman sasakyan ko In 5 years, yung mga buttons ko sa loob, intact pa.
wala pa pong nabubura. Sobrang solid no mga buttons, ano. Walang sira, wala nabubura. Hindi siya faded, kumbaga. Kasi minsan, di ba, alam naman natin, nakakainis pag yung isang pindutan mo, faded na itsura. Parang ang luma-luma naman ng sasakyan ko. Parang gano'n, yung feeling. Pero siya hindi. Grabe yung quality ng ano, pagkakaprint doon and the buttons used. So, kung tatanungin niya ako kung mag-upgrade ako in the future, yes. Kasi syempre, pag lumalaki pamilya mo, kakailanganin mo rin talaga ng mas maraming seater. At the same time, nakaka-umay din yung lagi ka na lang nag-aalala sa ano, sa kung sasayad ka ba. Kasi ang baba nga ni MG. So, ang daming chances na, ang daming time na tumasayad ako. And then, dati na-consider ko yung magdagdag ng parang, ano ba to, yung rubber in between shocks. I believe, sabi ng mga kasama ko sa MG na nakapag-trace, hindi rin daw ganun kaganda kasi parang tumigas yung laro ng shock nila. At the same time, parang nabawasan daw yung comfort. Tumaas, yes, pero parang bawas daw yung comfort. So, eventually, nagpatanggal din yata sila. So design, hindi ako magdadagdag ng mga spoilers kasi I want to maintain yung kotse na luxury classy look. Siguro hindi lang ako sport. Yung mahilig sa design ng sports. Hindi lang siguro ako ganun. Uy, sana hindi umulan. Okay lang, pag pauwi, umulan, walang problema. Pauwi naman na yan eh. Basta papuntay mo ako ng SM North ng Tuyo. Kasi kailangan ko stop sa gasoline station, wala akong kapote. Ang sabi ko lang talaga, kailangan galingan ni MG sa after sales nila, no? May mga branches sila na top notch yung after sales. Again, kudos sa MG Congressional. Sila lagi tumutulong sa akin. Sa mga taga Metro Manila dyan, you might want to consider MG Congressional, ano? Kudos sa kanila, napakasipag ng mga tao. Green Hills, sinulungan na rin ako before for parts ordering. Inabot lang ng 30 days lang ba? Mga 3 weeks lang yung pag-order ko ng parts na nabangga ako sa likod. Nabangga na po ako sa likod ng lasing. Pinangga ako na nagmumotor na lasing. So, wasak yung likod ko. 3 weeks, ano na, may parts na ako, napalitan na yung headlight sa likod. Yun, balik sa dati, normal na. Yan talaga sa after sales, depende talaga kung depende talaga kung saan branch ng kasa eh. Okay naman yung iba nila eh, pero iba talaga, I would admit, ang daming nagreklamo. So, hopefully ma-fix nila yan, ano? Bata-bata pa naman si MG sa car market sa Pilipinas eh. So, mayroon pang room for improvement. Hindi pa end of the world para sa kanila. Kaya pang i-improve. Hopefully ma-improve nila para mas mainggan yung iba na lumipat sa kanila. Daming sira ng EDSA ngayon ha. Daming nakalawit na kung ano-ano. So yun, malapit na ako sa SM North. Hopefully may mga na-input na naman ako sa inyo for being an MG5 owner. At babaltaan kayo pag na-PMS ko na yan sa ibang lugar, no? Para mabigyan ko kayo ng idea kung saan magandang magpa-PMS outside casa. Kasi medyo mahal nga sa casa. Pinatulang ko yung casa dati. Medyo namalan ako. So, ito na tayo sa traffic. Ayun nga pala, meron na tayong bagong clutch lever and brake lever. Kita niyo yan? Ha?
Mamaya, pakita ko sa inyo. Kulay green na rin yan. Napilitan na mag-upgrade. Hindi ko maibalik sa dati. Nayupi. Tigas pala doon. So, namin lang bago. Tinerno ko na lang. Oh, grabe. Usok black. Dito na tayo mga tito. Nakapark na rin. Mabilisan lang to. Dahil gusto ko rin makauwi agad. May engine brake lang tayo dito. So wala naman na ako ibang sasabihin sa inyo. Maraming salamat kung nakarating kayo sa part ng video na to. Quick ride, quick topic about sa MG natin. Hindi muna sa motor. At the same time, quick catch up lang tayo. Maraming salamat mga tito sa 1,351 subscribers. Appreciated ko po na yun. Sobra. Maraming salamat po. At sana dumami pa tayo. Itutuloy ko po ang paggawa ng content para sa motor, para sa kotse, sa MG natin. At hopefully magustuhan nyo, no? Ako naman doing it for a hobby. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Mga tito, mga tita. And have a nice day. Ciao. Sarap sa tenga, tunnel.